Mayor Vico, wala nang araw bang balak tumakbo sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa? Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago ang lahat, don't forget to like and subscribe. Again, binabati ko po muli ang lahat ng mga kababayan ko dito sa Pasig sapagkat sa pangatlong pagkakataon ay naiupo po natin si Mayor Vico at naging matalino po tayo. Hindi po tayo nagpadala sa mga pangako, sa mga paninira at sa mga propaganda sa ating Mayor Vico. Tayo po ay nagtiwala at naniwala muli sa pangatlong pagkakataon. But sadly, marami pong lugar sa ating bansa ang nakapagluklok pa rin po ng mga hindi karapat-dapat. So ngayon mga kaparing, pag-usapan natin. Marami po kasi ang nagtatanong kung ano po magiging susunod na hakbang ni Mayor Vico pagkatapos po ng kanyang termino sa 2028 sapagkat ito na po yung pangatlong term ni Mayor Vico. So hindi na po siya maaring tumakbo pa sa pagka-mayor sa susunod pong eleksyon. Maaari po siyang mag-vice mayor o congressman. Depende po. Pero marami po sa ating mga kababayan ang nangangarap na sana ay tumakbo po si Mayor Vico sa national position, especially po sa pagkapangulo. Pero ito po ay magaganap lamang sa taong 2034 kung saan siya po ay eligible na sa pagtakbo. Ngunit gayon pa man, marami pa rin po ang umaasa sa ating mga kababayan, especially po dito sa Pasig, na sana sa 2028 ay tumakbo po si Mayor Vico sa pagka-senador. Kaya naman, eto, panoorin po natin yung naging interview kay Mayor Vico at dito ay sasagutin niya mga katanungan kung ano ang susunod niyang hakbang pagkatapos po sa pagka-mayor. Eto, panoorin po natin. Sa akin ang focus ngayon, kailangan makasiguro tayo na kung ano yung mga napagtagumpayan, yung mga reforms, yung mga pagbabago, pagbubukas ng pamahalaan, kailangan makasiguro tayo na maging pangmatagalan siya. Ibig sabihin, siguraduhin natin na hindi ito nakasentro sa akin, na hindi siya tungkol sa isang tao o grupo. Hindi ko naman first time sasabihin ito, pero ang mission talaga dito, na pagkatapos ng term ko, kasi whether I like it or not, it's my last term. I can't run in 2028. So, I have to make sure, and again, I've said this before, ang mission talaga dito na pagkatapos ng tatlong term ko, sa Pasig LGU, mas madali nang maging mabuti, mas madali nang gawin ang tama, at mas mahirap nang gawin ang corruption. So, if we're able to institutionalize even the reforms in public bidding, in terms of FOI, transparency, the things that we don't often talk about, things that media doesn't cover that often, pero importante, at yung bunga nito, yung mga serbisyo na hinahanap ng tao. The local senior pension, the healthcare services, the social services, it will be better if the foundations are good. And the foundation should be also permanent or at least long-lasting. Na-appreciate ko yun. Yun naman talaga yung goal eh. Pero again, the goal is that hindi pwedeng may isang... I'm sure maraming mas magaling sa akin eh, sa totoo lang. Mas marami. Baka hindi lang nabibigyan ng opportunity. Baka hindi lang nagkakaroon ng chance. Kasi, alam mo naman, tama naman, paano ang politika sa atin eh. Either well-established political family or sobrang daming pera. Kaya nga daming government contractor na ngayon na, di ba, nag-shift na papunta sa politika. Or, sobrang sikat. Yes po mga kaparing. Lahat po ng mga sinabi ni Mayor Vico tumpak na tumpak. Political family. Grabe. Pero ito, okay, patuloy po natin para malaman natin kung ano magiging sagot ni Mayor Vico. Kung siya ba ay tatakbo. Grabe no? Napaka-humble po ni Mayor Vico. Sobra talaga. Ayaw niyang hinahangaan siya. Ayaw niyang pinupuri siya. Tapos palagi niyang sinasabi na marami pang mas magaling sa akin na hindi lang nabibigyan ng pagkataon. Ganun ka-humble po ang isang Mayor Vico. Wala ka gaano makikita na ganyang klaseng politiko. Karamihan po sa mga politiko sa atin, buhat bangko. Kumbaga pinagmamalaki nila yung mga sarili nila. Sasabihin nila, magaling ako. Marami akong nagawa. Mas magaling ako dyan. Pero si Mayor Vico, grabe. Hindi niya sinasabi yon. In fact, sinasabi niya pa, no, that guy
is better than me. No, maraming magagaling sa atin na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Grabe, kakaiba po talaga. Okay, so wala pong malinaw na sagot si Mayor Vico, kumbaga play safe. Wala po siyang malinaw na sagot kung siya po ba ay tatakbo sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Basta ang sinasabi lang niya, marami daw po dyan na mas magaling sa kanya, smarter than him, no? Better than him, tapos magaling daw po talaga sa kanya, marami daw dyan. So, hindi niya totally sinasabi na hindi siya tatakbo sa pinakamataas na posisyon o ayaw niyang tumakbo o tatakbo siya. Kumbaga, ito lang po yun mga kaparing eh. Mahirap na po kasing magsabi na tatakbo ka sa pinakamataas na posisyon, especially po si Mayor Vico, kasi alam niyo po kung bakit. Natatakbo siya sa pinakamataas na posisyon sa 2034 o tatakbo po siya sa national sa pagkasenador sa 2028. Sandamakmak na mga propaganda at paninira pa ang ibabato nila dito kay Mayor Vico, kasi marami po sa kanila, especially yung mga ayaw kay Mayor Vico, yung mga tao na ayaw mawala ang political dynasty. Kasi alam nila na si Mayor Vico po ang hadlang, no, sa kanilang mga plano, sa kanilang political clan. 'Di ba? Kasi ulit-ulit ko nga pong sinasabi, ayaw po talaga ni Mayor Vico sa political dynasty. Kasi sabi niya, give chance to others. 'Di ba? So, para sa akin, kapag si Mayor Vico ay nasa Senado, kung sakaling manalo siya, at kung sakaling tumakbo siya, itutulak niya po talaga ang pagkakaroon ng anti-political dynasty bill. Tapos kung sakaling siya pang maging pangulo, malaki po ang tsansa na maisabatas natin ang anti-political dynasty. So yun po ang ayaw mangyari ng maraming politiko na nanggaling po sa political clan, sa political dynasty, 'di ba? Para sa akin play safe si Mayor Vico. Hindi niya muna sinasabi ngayon na tatakbo siya sa national o tatakbo siya sa pagkapangulo. 'Di ba, kung inyo nga pong matatandaan, si Vic Soto, 'di ba, sabi niya nga po, si Mayor Vico daw ang susunod na pangulo ng Pilipinas, na sabi ni Mayor Vico na nagbibiro lamang daw o nadala lamang daw sa emosyon yung kanyang tatay. So hindi niya po muna sinasabi na natatakbo siya sa national, kasi nga po talagang titirahin po si Mayor Vico ng mga propaganda, ng mga paninira ng mga kalaban niya, ng mga taong ayaw sa kanya, kasi nga po si Mayor Vico ang hahadlang sa kanilang mga plano. Kaya tama lang po na hindi muna nagsabi si Mayor Vico kung tatakbo ba siya o hindi, 'di ba? Kumbaga, wala siyang direktang sagot na hindi po siya tatakbo sa national o ayaw tumakbo sa national, 'di ba? Ang sinasabi lang niya ay marami daw mas magaling sa kanya, mas matalino sa kanya, no? Marami daw po diyan na hindi lamang daw po nabibigyan ng pagkakataon. So, eto, diretso po natin. Minsan, political science student ako. So, minsan bilang isang sumusubok maging political analyst, minsan parang meron tayong confirmation bias, or it's hard to look at things in retrospect. Although sabi hindsight is 2020, pero sa totoo, pag nag-analysis na tayo, minsan nakikita lang natin kung anong gusto nating makita, kung anong gusto ma-focus. So we have to admit that we have, lapses in how we analyze things. And I think in politics, ang laking bagay talaga ng X factor eh. Ang dali kasing sabihin na nanalo ka kasi ganito, nanalo ka kasi ganyan. Pero sa totoo, nung nag-uumpisa yung laban, ang daming nagsasabi, uy, gagastos ng bilyon yung kalaban mo. Kayo, magkano gagastos? Ito po yung talagang isa po sa pinaka nagustuhan ko kay Mayor Vico. Kasi alam niyo po kung bakit. Sabihin na po natin, gumastos ng napakalaki yung kalaban niya. Si Mayor Vico ba? Baka nga siguro hindi pa umabot sa 1 milyon ang ginastos po nito ni Mayor Vico sa kampanya, di ba? Sigurado wala pa pong 1 milyon yan. Kasi alam niyo po kung bakit. Walang advertisement, walang mga tarpaulin, wala ka pong makikita mga campaign materials na siya lang yung bida. Wala ka pong ganun. Wala kang makikita mga flyers na siya lang ang bida. 'Di ba? Wala siyang mga jingle kapag may kampanya. Siya lang po talaga nag-house to house. Okay, pagka meeting the advance o kaya mga political rally po nila ng Team Kiting, wala po silang iniimbita ng mga artista. Mga sikat, wala pong kumakanta, wala pong sumasayaw, wala pong banda, etc. etc. Unlike po sa kabila na ang dami po. 'Di ba, nag-iimbita sila ng mga kumakanta, ng mga singer, mga dancer, etc. 'Di ba? To entertain people. Pero kay Mayor Vico hindi. Kasi mga paring babayaran mo yan eh.
'Di ba may talent fee po yung mga yan na nagre-range around 20K pataas, 'di ba? Depende pa po yan kung sikat na sikat po yung inimbita mo, gaya po nung Meeting the Advancing ng kabila na may Andrew E, tapos may mga sikat na singer. Siyempre mag-range po sa 100,000 ang talent fee ng mga yan. So malaki-laki po talaga ang magagastos. Ito po yung sinasabi ko na makabagong definition po ng politika sa atin. Na kapag kampanya, kampanya lang, 'di ba? Kapag meron kayong political rally lang, wala na kung anong entertainment pa, wala nang may mga sumasayaw pa, kumakanta pa, 'di ba? Wala nang mga nag-entertain pa. Ikaw na po mismo, kayo na mismo, sabihin niyo yung mga plataforma niyo, kausapin niyo yung mga tao. Etong gagawin natin. Paano ba natin 'to magagawa? Ganun lang, 'di ba? Simple lang po, ipahayag mo mga plataforma mo, kaya ka nga po kumandidato, kaya ka tumakbo para ipakita at sabihin mo sa mga tao ang mga programa mo, ang mga platform mo, ang mga gusto mong gawin para sa kanila. Hindi para mag-imbita lang ng kung sino-sino mga artista, mga sikat, para mag-entertain sa mga tao. Hindi ho gano'n, 'di ba? Ito po yung kakaiba kay Mayor Vico. Medyo may pagkakuripot si Mayor Vico. Pero yung grabe yung pagkakuripot ni Mayor Vico kasi ganyan po ang klase ng hindi corrupt na politiko, 'di ba? Kuripot. Ayaw gumastos kapag may kampanya, 'di ba? Halos lahat ng politiko po pag may pera, gastos ng gastos. Tara, gastos tayo para manalo. Meron pa ginagamit sa vote buying. Pero ito hindi. Hindi po kakaiba si Mayor Vico. Kaya nga eto po talaga, sana dumami pa ang mga kagaya ni Mayor Vico. Okay, so pinaka-topic po natin kung tatakbo pa si Mayor Vico sa pinakamataas na posisyon pero wala pong malinaw na sagot galing kay Mayor Vico. Alam niyo na po, strategy. Baka mamaya kasi pag maaga siya magdeklara na tatakbo siya, baka atakihin po siya ng mga trolls at mga propaganda. Mahirap na po, di ba? So yun lamang po mga kaparing at salamat sa panonood. By the way, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. Yun lamang po and bye!